Hi guys! Welcome to part 2 of our Qatar Travel Vlog 2025. And sa mga hindi pa nakapanood ng part 1, please do check our vlog. Recap lang tayo, ang part 1 ay mga galaan na pang daytime o mas better na pupuntahan kung may araw pa. And for today's video, ito yung exciting part, ubusan ng yaman at ubusan ng credit limit. Dito na talaga kumati ang ulo ni Daddy dahil napagastos na sa amin. Guys, marami talagang mall dito sa Qatar and yung mga mall na i-feature natin dito sa vlog ay yung mga mall na napuntahan lang namin. And alam nyo ba na hindi na namin ito nabalikan dahil busy ang schedule namin. Wow, artista lang. At place random lang ang binalikan namin dahil may magandang deal. At unang araw pa lang ay dito talaga kami dinala sa IKEA sa Doha Festival City. At dito na talaga matitest ang paggagastador ko. Grabe, sobrang ganda ng mga beddings nila. Pero hindi ako nagpatukso. Syempre kung bumigay ako, excess baggage ako ngayon. Yan, ito lang yung nabili ko, salad strainer bowl kasi wala pa akong ganyan. We're going to the Mall of Qatar, so we're going to be switching from Musharraf so we can go onto the green line so we can reach the end. Si Darla ang guide. Thank you, Dar. You're welcome. Maka-memorize man si Darla. We're going to Mall of Qatar. The Mall of Qatar is in the green line, so we're going to go to Musharraf because Musharraf is the closest to Why? us. We need to go down, Dar? Huh? Yeah, we have to go down. Okay. Mall of Qatar is not on the red line, it's on the green line. Okay. Thank you, Dar. Got here, picheck. Picheck, me. Picheck. Wow! Ito talaga yung nagustuhan ko dito sa Qatar. Very accessible ang kanilang mga mall. And dito naman sa Mall of Qatar, pag exit mo ng metro, ay connected na siya sa mall mismo. Iba talaga ang interior ng Mall of Qatar. Grabe, sobrang ganda. At kahit wala kang bibilhin, mag-ikot-ikot ka lang ay solve na ng ambience nila. Napaka-relaxing. At syempre, maganda din ang mga deals dito. At nakabili sila ni Daddy at ni Darla ng mga sapatos. Ito nang ebidensya ng mga mukha ng pumaldo. O diba, ako yung nagplano pero sila yung nakabili. Ay nako, may utang kayo sa akin. Dream come true din ni Darla na makapasok sa Kids Mundo dito sa Mall of Qatar. It's a unique indoor role-playing theme park and siya lang ang pumasok kasi medyo may kamahalan siya, worth 175 real or mga 2,800 pesos. There is a restaurant inside where you can buy food. When you go inside, first go to the bank. Yeah, I will give you bracelet then you can go. Okay. Not working this one. What? Like there. First go to the bank, they will change your check, cash, play money. So the play money, you can use any establishment where you can pay, you can earn money, you can spend money. Okay? Okay. Thank you so much. Okay, Okay, good. here's my ticket. It's really cute. It's actually really cute. Okay. Okay. Bye-bye, take care. As if I'm going to Bye. Just message me if you wanna go. Bye. Have a safe life. Have a safe life. Bye. How was it? Fun. I still have a bit of money. What? I still have a bit of money. And I never got the free juice, by the way. Free juice? I don't want juice. Money. And a bunch of other stuff. Okay. Yay! Did you have fun? Yeah. She went inside at Kids Mundo alone lang. Yeah. Because hindi na dapat makapasok siya this year kasi pag next year na hindi na pwede yung age niya. Yeah. So siya lang mag-isa. How was it? Is it you can recommend it or I don't You should go there if you have a lot of time in your hands. but you went there like 3 hours. I was waiting for you. You cannot stay there for just 30 minutes. So a whole day is fine. A whole day is the best. Tapos whole day ako naglalakad. Napagastos It's not like patuloy. everything is available all at once. Okay. They have time limits. They have time, I mean, like... Yeah, she's happy.
And another day, another gala. Walang magpapahinga sa pamilyang ito. Dahil of course, syempre limited lang ang time kaya lubos-lubusin na. And here we are dito sa Villaggio Mall, rumampa na naman ang mga main character. Villaggio Mall is a shopping mall located in the Aspire Zone in the west end of Doha. This is a Venetian-inspired mall and one of Doha's most iconic and picturesque shopping destination. First time ko palang itong makita ay sobrang gandang-ganda na ako sa mall na ito, especially yung ceiling nila. Dito talaga ako na-amaze. Marami ditong mga international brand na paborito natin and meron ding mga luxury brand. And of course, dito naman pwedeng sumakay sa kanilang gondola na worth 10 rial. And this time hindi kami nakasakay but we were able to last time. Our main agenda today is mag-ice skating yung mga bata. So, kumain muna kami dito sa food court. Yung mga food nila ay nag-range between 20 to 30 rials or 300 to 500 pesos per order. Kami? Kunapa. Pistachio mo na, girl. Pistachio. Kunapa. Pwente ba ko ma? Kami agil. I got KFC Kabayan meal, 2 regular chicken, Pepsi Zero, gravy. Why it's called Kabayan meal? Because it has rice. Rice. Show the rice. It's mainly for Filipinos. The rice is inside here. It's kind of oily. I don't want to touch And it. then there's cheese, there's donut, Red velvet donut. I love red velvet. Hi. Ano dyan? I got churros with cinnamon. Churros! You're in McDonald's. Yeah! Yan, halatang excited na silang mag-ice skating, ngunit may schedule. So, pumasok muna kami dito sa Gondolania Theme Park. Merong roller coaster, go-kart track, laser tag, roller glider, and meron ding mga arcade games. So dito ay excited na nga silang sumakay sa roller coaster, ngunit 35 reals ang bayad per person o 560 pesos. Kaya nagdesisyon muna na next time na lang kasi nga pupunta pa sa ice skating at hindi nakakayanin ng budget. So, sasakay kami ng Ferris wheel. Good luck to me. At dahil hindi kinaya ng budget ay dito na lang kami sa Ferris wheel sumakay worth 12 real per person or 190 pesos. First time ko talagang makasakay ng Ferris wheel. Although takot ako, pero go with the flow na lang ako. Kasi sobrang mahinahon lang naman yung ikot niya. Hindi katulad sa peryahan natin na mahihilo at masusuka ka talaga. Sobrang hinhin ang ikot ng Ferris wheel na ito kaya walang challenge kay Darla o kay Dax or kay Bella kasi hindi ito yung gusto nilang rise, yung mga pang-extreme talaga. Pero sa akin, pag tumingin na ako sa baba, parang natatakot ako na baka malaglag. Natatakot ako! Yeah, we're done! Ang padak ang ikot! Slow-mo! Nag-ikot-ikot kami dito sa Villaggio dahil mamaya pa kami mag-ice skating pagdating na lang ni Daddy. So, thanks to Mama Mayet at nakatikim kami ng masarap na macaron and sobrang mahal. Macarons. And sharing did na kay open The finest quality. this is real. Paris. Paris. At dito kami lumabas at pumunta sa Aspire Park. Yan, dito pala talaga ang daming tao kaya wala nang tao sa mall kasi dito na lahat nagpipiknik. Ang daming pamilya dito na nagpipiknik at mga bata na naglalaro. So syempre,
kinukuha nila yung chance na malamig ang panahon kasi pagdating ng summer, sa mall naman sila tumatambay. So, while winter season at sobrang lamig ng panahon at ang ganda ng weather, so sinusulit talaga nila at makikita dito na dito mga family nagre-relax. So, kami naman ay pumunta dito dahil free lang. And eto gustong-gusto naming sumakay pero medyo may kamahalan. At syempre nagtitipid nga kami kasi mag-ice skating pa. You recorded it? Yeah, I record. Ducks. Where? Dahil hindi nakasakay sa water paddle, ay dito na lang sila nag-try sa water roller. At least kahit papano, naka-experience din. Wait, Ducks! Ducks, what? Ducks! At dito na nga si Daddy, sinundo na kami galing trabaho. So, bumalik na kami doon sa Villaggio Mall para mag-ice skating. Pero 6 p.m. pa ang next schedule, so kumain muna kami ng dinner. 55 QR ang babayaran per session between 6 to 9 p.m. Tapos bibili ka ng gloves ng 15 QR at socks naman na 10 QR. And then pwede ka ring humiram ng skating aid o aalalay sa'yo. So bumili kami para kay Darla or nag-rent kami at 20 QR naman. This time si Daddy lang ang pumasok sa ice skating rink. Hindi na ako nag-try ulit. Although last time nakatry na ako pero muntik na talaga ako mabalian ng buto. And here they are, ready nang pumasok, kitang-kita yung excitement nila. So, ang saya na experience na to para sa kanila. So, si Darla meron pang skating aid kasi nangangapa pa siya and yung balanse niya, hinahanapan niya. But si Bella naman ay sobrang galing talaga, para talagang sanay na. So, maganda yung balance ni Bella. Sobrang galing niya dito. Yan, pinalabas na lahat dahil malapit na ang next session. So, si Bella ay umikot pa talaga ng isa. So, grabe, very good ka talaga, Bella. Sulit yun ang bayad. Last minute. And no? And no. Yes, it's M. And now we're done. How many hours? 2 hours? 2 hours of skating. Are you gonna try again next time? Hopefully. Okay, hopefully. After makalabas lahat ng mga skaters, ay dito na prepare nila ang skating rink. So, pinapolish na nila para sa susunod na session. So, 9 p.m. na tapos and next session is 9:15. So, they have 15 minutes to clean, to clear, and to polish the area. Yan, super satisfying. And another top of our list, isa sa pinakamagandang mall dito sa Qatar, ang Place Vendome. This is the daytime view of the mall. Grabe, sa labas pa lang, busog na yung mga mata mo. Kahit saan pwede kang magpa-picture. Very Instagrammable. And pwede kang mag-TikTok dito anytime, lahat ng angle. Ang ganda, since this is a beautifully French-inspired architecture and design. And this is the most wonderful mall in Doha with various designer brands, retail stores, and restaurants.
And eto naman yung view paggabi. Grabe, sobrang ganda. Sino bang mag-aakala na mall ito? So, meron itong water canal and meron din itong iconic dancing water fountain show. And nag-a-announce din ito kaya maririnig mo kung kailan ito mag-start at makakapaghanda ka. Yan, nakaka-amaze talaga. And kahit tambay-tambay lang dito, naku, hindi ka maboboard. And kung akala mo wala kang mabibili dito kasi sobrang social ng lugar, no, hindi ganito dito. Merong mga international brand na paborito natin na sulit din ang deal. And sa naalala ko, dito ako nakabili ng sapatos the other time. And this time naman ay pabalik-balik kami ng Zara dahil sobrang ganda ng mga deals nila dito. This is the mall na 2 beses naming binalikan. And ang maganda kasi sa Place Vendome kasi accessible ito ng metro and pagkalabas mo pa lang ng metro ay makikita mo na agad yung Place Vendome. Konting lakad lang, ito na mall na. And napansin ko din na pag sale nila ay marami ka pa rin mabibili na mga kagaya namin na mga petite ay yung mga small size ay nakukuha pa rin natin. So, yung kalaban natin dito mga kapwa Pilipino din. So, pero sa napansin ko din naman, syempre, hindi talaga nagkakaubusan dahil mga OFW dito, napadala na naman nila yung mga pera nila sa pamilya nila. So, yung mga nandito is ikot-ikot lang or yung makikita mo ay yung may mga family dito na nakatira pero hindi talaga lahat makikita mo kagaya na sa Pinas na sobrang daming tao. So, minsan na napaisip ako na ang ganda ng mall pero konti lang yung tao. And this is the interior of the mall. Yeah, grabe yung mga detail talaga. Dito, ito yung part na nandito yung mga luxury brand. So, careful pa rin kami sa pagkukuha ng video kasi syempre bawal makita yung mga mukha ng mga tao dito. And then, isa sa inaabangan ko talaga yung pagpasok sa mga CR. Grabe kasi sobrang ganda talaga, hindi talaga tinipid at parang gusto mo na lang tumira, mag-standby sa kanilang CR. Ang lalaki ng mga CR nila, ang ganda at ang linis pa. So, I admit, isa talaga sa nilook forward ko bawat mall na pinupuntahan namin yung CR nila. Minsan nawawala ako dahil ang daming division and minsan may ibang mall na glass pad yung design and minsan napaisip ako, paano kaya kung may emergency, makakalabas kaya ako? Yun ang isa sa negative na iniisip ko. Kaya minsan sumasabay ako, dapat may kasama kasi parang umiikot-ikot na lang ako at hindi ko mahanap yung exit. And isa din sa gusto kong balikan dito sa Place Vendome dahil bet na bet ni Darla ang fish fillet ng Flamingo. So, malaki ang serving dito, worth 30 QR. And meron din ditong mga fast food like Jollibee, KFC, McDonald's at marami pa. So, napakalaki ng area, hindi mag-aagawan ng table. Kasya ang lahat. At kung nagandahan tayo sa design ng Place Vendome Mall, wait until you see the Alhazam Mall. Grabe, sobrang ganda. Ito na talaga yung pinakamagandang mall na nakita ko. Isa itong luxury shopping mall located at Al Marquia. Gusto ni Daddy na makita namin ang lugar na may araw pa. So mga 3:00 ng hapon, umalis kami ng bahay. So with the help of Darla, siya ang nag-lead. So according to Daddy, makita na lang kami sa nearest station ng work niya. So nag-Metro Red Line kami and then nag-stop at Legtafia Station. Then change to Orange Line for magsakay kami ng tram para mag-meet up na sa Crescent Park North Station. Nakakabilib talaga si Darla kasi ang galing niya magtingin sa mga route. Ako naman ay sunod-sunod lang. So medyo nalito ng konti but we made it. Dito talaga na-experience na namin. Sumakay ng tram finally and eto yung lugar guys. Grabe, sobrang ganda. Uulitin namin to soon pag nakabalik ulit, hopefully. And relaxing. Now approaching Fox Hills North. Reklame Königin Jane Show. That's why that one looks great. And finally,
nagkita na kami ni Daddy. Kudos to Darla for leading this trip. Grabe, ang galing talaga ni Darla. Kung ako pa to, nangawala na me. We're happy kasi nakita na namin kung ano yung area ni Daddy. Pag sinabi niyang nasa tram na siya, papuntang site, eto na pala yun. So, ang ganda lang ng experience kasi mapipicture out na namin kung ano yung sinasabi niya pag tumawag na siya. So, napakadali lang namang tuntunin, pero ako naman ay sunod-sunuran lang. So, about 45 minutes ang aming travel galing sa Okba Station. So, medyo dali-dali na kami dito kasi ang bilis mag-sunset. So, kailangan naming mapuntahan ang Al-Hazam Mall bago bumaba yung araw. And hindi kami nabigo. Grabe! Yung architectural design niya is superb. Masasabi ko na lang na Qatar is really extra. Parang wala silang magawa sa kanilang mga pera. So at this time, medyo konti pa lang yung tao. Pero ito talaga yung mall na wala talagang tao kasi wala naman tayong mabibili dito. Yung mga type natin, wala dito. Pangmayaman talaga to. Napaisip na lang ako na kung sa Pilipinas pa ito, ay nako, ang daming tao. So ito naman ay pwede naman talaga makapunta dito na mag-metro at doon sa Corniche Station. And this is the view paglabas. May mga outdoor restaurant. So, yung sky nag-complement sa ganda ng lugar. Parang Villaggio, but this time, totoong sky na talaga ito. So, kung uulan, mababasa ang area. And then, sabi naman ni Daddy, kung summer, ay meron itong mga air-conditioned na malamig pa rin. So, konti lang talaga yung tao dito. So, halos kumakain na lang sila sa resto. Halata talaga na pangmayaman talaga ang lugar. So, be careful kami dito sa pagkukuha ng video. Baka mahagip ng camera. So, ayan, merong para talaga kaming merong pupuntahan. Pero nakikiusyoso lang naman. At hindi ako pwedeng umuwi na hindi ko makita ang kanilang CR. So, this is it. Gold kung gold ang theme. Grabe. Mapapawaw ka na lang talaga sa design. So, pabonggahan talaga ng comfort room dito. And ito yung rason kung bakit kailangan naming mapuntahan ng maaga ang lugar. Ito yung gustong ipakita ni Daddy. Meron pala ditong glass pyramid na parang kahalintulad ng Louvre Museum sa Paris. O di ba, ang ganda lalo na't nasisinagan ng araw. And then siguro mas maganda din ito paggabi. So sayang hindi namin nakita dahil ito ang ginawa nila sa glass pyramid nung nagpunta kami. O diba, may cover. So, may sticker sa entire ng glass pyramid. Nilagyan ng sticker. I think meron yatang promotion or may mag-open na store. So, yun ang nangyari. Kaya, medyo a bit disappointing. Pero merong rason para makabalik or babalikan namin yon soon. At hindi pwedeng hindi namin puntahan ang Souq Waqif. Ito yung lugar na hindi mo dapat ma-miss pag bumisita ka sa Qatar. Kaya second day pa lang namin dito sa Qatar ay nagyayaan ako kay Daddy na pumunta ng Souq para gawin yung mission ko na bumili ng something remembrance sa aming YouTube salary. And ito yung nabili ko, earrings. Grabe, ang mahal na talaga ng gold ngayon, hindi ito pumalo ng 1 gram. Pero about 450 QR yung bili ko or 8 to 9,000 pesos na. Ang Souq ay isa sa multo ko dahil meron akong nagustuhan na magandang earrings noong 2019. Nasa 300 QR pa lamang siya pero hindi ko siya binili and hinanap ko ngayon, wala na siyang ganun and nasa 500 QR na talaga yung range ng mga earrings kahit hindi pa siya umabot ng 1 gram. And for the first time ay pinuntahan namin ang Al-Akar Sweets dito sa Souq Waqif. Sila yung nagtitinda ng authentic Middle Eastern dessert like kunafa, baklava, and thanks to Mama Mayet kasi siya yung nag-introduce sa amin dito. And hindi naman namin ito kilala during our past travel. Hindi naman namin to alam. So, thank you Mama Mayet, nakatikim kami ng hot kunafa na sobrang sarap at nadala namin dito sa Pilipinas and okay pala siya. Hindi siya na spoil.
Ang Alacre Sweets ay sobrang kilala pala talaga and pinipilahan ng mga turista. Kahit sa umaga ay marami nang pumipila. So, here I am. Natikman ko na ang hot kunafa. So, ito pala ay made of phyllo dough, layered with sweet cheese and creamy semolina filling. And then, meron siyang crisp. Tapos, didip mo siya with sugar syrup. So, lalo siyang sasarap. Yan. Daddy, natikman din ni Daddy for the first time. So, thanks to Mama Mayet, ultimate, siya ay isang ultimate sukwa kefir. So, siya ang nagdala sa amin dito at nag-introduce nito. And dito rin pwedeng mamili ng mga pasalubong. So, this time, nang mili ako ng shawl for the teachers. Ito yung mga cashmere. And meron talaga silang mga 35 QR or 25. And nakuha na lang ng 20 QR. So, grabe. Thanks to Mama Mayet dahil magaling talaga siyang tumawad. Isa siyang ulirang sukwa kefir na ang bilis makakuha ng magandang deal. At marami pa talaga akong gustong gawin dito sa Sukwa Cave. Sayang lang talaga at kinulang sa oras. So, gusto ko pang kumain ng crepe, tapos yung ice cream, and then gusto ko pang pumunta sa mga oil perfume at marami pang iba. So, soon yun ang gagawin namin. At dito na nagtatapos ang ating vlog. Di baling ubos ang pera, umuwi namang masaya. So, bye! Thanks for watching! Like the Atlantic and I'm going